A prolonged housing crisis in China having a knock-on effect on the rest of the economy. I know that China is doing very poorly right now. I just saw some reports coming out, and I don't want that to happen to China. And one of their biggest challenges, the property market. Mas malala pa sa pandemya, krisis sa pabahay ng China, nagkakagulo ang mga bangko at mamamayan. Sa ngayon ay sobrang laki na ng problema ng China pagdating sa pabahay. Hindi na lang ito simpleng kakulangan ng bahay dahil unti-unti na rin nitong pinapabagsak ang buong ekonomiya ng bansa. Maraming tao ang nawalan ng bahay, trabaho at tiwala sa gobyerno. Pati ang malalaking bangko at kumpanya na dati maayos, ngayon ay nahihirapan na. Pero paano nga ba humantong sa ganito ang sitwasyon? Tara, alamin natin kung paano nagsimula ang krisis. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa kasalukuyan ay napakalaki na ng problema sa pabahay sa China. Hindi na ito basta simpleng kakulangan lang ng mga bahay. Unti-unti na rin nitong pinapahina ang buong ekonomiya ng bansa. Alam ng lahat na hirap na ang China ngayon. Kahit saan ka tumingin ay puro masasamang balita ang lumalabas tungkol sa kanilang sitwasyon. At kung tutuusin ay wala naman talagang may gusto na tuluyang bumagsak ang China dahil alam nating marami rin ang maaapektuhan kapag nangyari iyon. Samantala, isa sa pinakamalaking problema nila ngayon ay ang pagbagsak ng industriya ng pabahay. Dahil dito maraming kabataan sa China ang napipilitang lumipat sa mas mahihirap na lugar. Sa mga lugar na yun lang kasi sila nakakakita ng murang bahay na kaya nilang bilhin. Ibig sabihin, hindi na talaga umaayon sa plano ang takbo ng ekonomiya ng China. Para na itong isang bomba na naghihintay na lang sumabog anumang oras. Ayon pa nga sa isang kilalang magazine na The Economist, sinabi nila na palpak na raw ang modelo na ginagamit ni Pangulong Xi Jinping. Kung babalikan natin ang nakaraang dekada, ang sektor ng real estate sa China na dati ay tinuturing na isa sa mga pinakamalalaking dahilan ng pag-unlad, ngayon ay isa na sa pinakamalaking banta sa kanilang kaunlaran. Gayun din naman, noong 1989 ay ipinakita ng Communist Party ng China kung ano talaga ang kanilang kinatatakutan. Hindi ibang bansa, hindi mga armas, kundi ang sarili nilang mamamayan. Libo-libong kabataang estudyante ang nagtipon sa Tiananmen Square. Humiling sila ng kalayaan at demokrasya. Pero ang simpleng hiling na iyon ay nagdulot ng matinding takot sa Communist Party. Dahil sa takot na iyon ay nagdesisyon silang gumamit ng dahas. Libo-libong buhay ang nawala. Marami pang tao ang basta na lang nawala at hindi na muling nakita. Ang tanging nagawa lang nila ay mangarap ng mas magandang kinabukasan, pero naging mitya pa iyon ng kanilang kapahamakan. Pagkatapos ng nangyari sa Tiananmen ay hindi kailanman umamin ng Communist Party. Walang humingi ng tawad, wala ring nanagot. Sa halip ay ginawa nila ang lahat para burahin sa kasaysayan ang insidenteng iyon. Ipinagbawal rin nila ang kahit na sinong magbanggit nito. Unti-unti nilang inalis sa alaala ng publiko. Gayun din naman ay pinalitan nila ito ng isang simpleng pangako. Sabi nila, kung mananahimik lang ang mga tao ay bibigyan sila ng trabaho. Magkakaroon sila ng abot kayang pabahay at magkakaroon sila ng pag-asa na yumaman kung hindi sila magrereklamo. At sa simula ay gumana ito. Biglang nag-boom ang ekonomiya. Lumaki ang mga lungsod at maraming tao ang nakaahon sa kahirapan. Pero hindi nagtagal ang kasaganaan na yun. Ngayon ay napakataas na ng antas ng kawalan ng trabaho. Maraming tao rin ang tumigil na sa pagbayad ng kanilang mga mortgage para sa mga bahay na hindi natapos ang pagkakagawa. Nagsara naman ang ilang bangko at hindi na pinapayagan ang ilan na mag-withdraw ng kanilang pera. Ang mga manggagawa sa pabrika ay ilang buwan na ang lumipas na wala pa ring natatanggap na sahod. Nagsara na rin ang malalaki at maliliit na negosyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. At dahil dito, hindi na lang mga estudyante ang nagpoprotesta. Halos lahat ng bahagi ng lipunan ngayon ay nagsisimula ng magpakita ng kanilang pagkadismaya at galit. Siguro naaalala pa ninyo ang nangyari sa Evergrande noong taong 2022. Nang bumagsak ang kumpanyang iyon ay nagulo ang buong China. Maraming tao ang nawalan ng lahat ng kanilang naipundar. Kaya kumalat ang mga kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa laban sa Communist Party. Sa kultura ng mga Chinese ay napakahalaga ng pagkakaroon ng sariling bahay. Para sa kanila, ang bahay ay simbolo ng seguridad kapag sila ay nag-retire. Isa rin itong tanda ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. At sa usaping pag-aasawa ay napakahalaga rin nito. Sa maraming bahagi ng China, kung wala kang sariling bahay ay parang hindi ka pa handa na bumuo ng pamilya.
Kaya sa loob ng napakaraming taon ay isinugal ng mga pamilya ang lahat ng kanilang ipon para makabili ng bahay. Madalas, bumibili pa sila ng mga bahay na hindi naman talaga nila balak tirhan. Ginagawa nilang puhunan ang mga bahay na ito o patunay na sila ay matatag na. At dahil noong mga panahong iyon ay hindi bumababa ang presyo ng mga bahay, ay naniwala ang karamihan na ligtas ang ganitong klaseng investment. Mismong gobyerno ang nagudyok sa mga developer na umutang ng napakalaking halaga para makapagtayo ng mas marami pang bahay. Ang mga local officials naman ay nagbenta ng lupa para makalikom ng pera. Patuloy namang bumili ang mga tao dahil naniwala silang walang panganib. Sa loob ng ilang taon ay naging pundasyon ng tinatawag na Modern Chinese Dream, ang pagbili ng bahay. Habang tumataas ang presyo ng mga bahay, ay yumayaman ang mga tao. Dahil dito nanahimik ang lahat at patuloy na bumili ng mga bahay. Pero ngayon, ang dating pinagkakatiwalaang investment sa China ay isa ng napakalaking problema. Sa kasalukuyan, mahigit 60 milyon na mga bahay ang bakante sa buong bansa. Yun ay katumbas ng higit 400 million square meters ng mga natapos na, pero hindi nabentang mga bahay. Sapat ang mga iyon para mapuno ang 6 na Manhattan. At hindi pa kasama rito ang mga gusali na hindi na natapos dahil naubusan ng pondo. Ayon sa isang ulat mula sa Goldman Sachs, ang kabuuang halaga ng mga proyektong hindi natapos ay umaabot na sa 93 trilyon yuan. Ngunit habang nananatiling bakante o hindi tapos ang napakaraming bahay, ay patuloy ding bumabagsak ang halaga ng mga nabentang bahay. Noong October ng taong 2024 ay bumaba ang presyo ng mga bagong bahay ng 5.9%. Iyon na ang ika-16 na sunod-sunod na buwan na bumaba ang presyo. Dahil dito kahit ang Communist Party ng China ay hindi na rin makatanggi. Aminado na sila ngayon na ang sektor ng real estate na dati ay bumubuo ng halos 30% ng buong GDP ng China ay hindi na nakakatulong sa pag-unlad. At kung titingnan natin ang pinakahuling bahagi ng problemang ito, ay dito makikita kung bakit talagang natatakot ngayon ang Communist Party ng China. Bakit nga ba? Dahil kung susuriin ay halos kapareho ito ng malagim na nangyari sa United States noong 2008. Noong panahong iyon ay napakaraming tao ang naniwala na ang pagbili ng bahay o lupa ay siguradong paraan para yumaman. Taon-taon, walang tigil sa pagtaas ang presyo ng mga bahay at lupa. Kaya naman pati ang mga bangko at mga mamimili ay naniwala na hindi kailanman bababa ang halaga ng mga ito. Dahil dito naging sobrang matindi ang pagnanais ng halos lahat na magkaroon ng sarili nilang ari-arian. Sa katunayan, bago pa man maitayo ang pundasyon ng mga gusali, ay ubos na agad ang lahat ng units na ibinebenta. Pero kung iisipin, karamihan sa mga bumibili noon ay hindi naman talaga nagbabalak tumira sa mga bahay na kanilang binili. Bumibili sila hindi lang ng isa, kundi minsan 2, 3 o 4 na property. Ginagawa nila ito para lang sumabay sa pag-angat ng presyo at umaasang kikita sila kung tataas pa ang halaga ng mga ito. At dumating ang oras na natapos na ang pagtatayo ng mga bahay. Pero marami sa mga ito ay nanatiling walang nakatira. Mayroon ngang may-ari pero wala namang aktwal na nakatira sa mga bahay. At noong bumagsak ang market ay napakalaki ng ibinaba ng halaga. Biglang nagsara ang mga bangko. Milyon-milyong tao ang nawalan ng bahay. At ang pinakamasakit, bumagsak ang buong financial system. Ang pagbagsak na iyon ay nagdulot ng pandaigdigang krisis na umabot ng ilang taon bago tuluyang nakabangon ng karamihan. Pero may malaking pagkakaiba ang nangyari sa United States at sa China. Sa Amerika, kahit bumagsak ang real estate ay diversified ang ekonomiya nila. Ibig sabihin maraming tao ang may iba pang pinagkukunan ng yaman gaya ng stocks, retirement accounts at maliliit na negosyo. Kaya kahit paano may pangsalo sila kung sakaling bumagsak ang isang bahagi ng kanilang investments. Sa China ay ibang-iba ang sitwasyon. Hindi ganoon ang style ng pag-i-invest ng karamihan sa mga Chinese family. Marami sa kanila ang hindi nagtitiwala sa stock market. Base sa datos, halos 70% ng kayamanan ng mga Chinese family ay nakatali lamang sa real estate. Hindi ito nakalagay sa stocks, hindi rin sa negosyo, at lalong hindi sa bangko. Lahat halos ay inilaan nila sa lupa at bahay. Kaya ngayon milyon-milyong pamilya ang nagigising sa isang napakapait na katotohanan. Ang tanging bagay na pinagtiwalaan nila, ang sarili nilang bahay, ay nawawalan na ng halaga buwan-buwan. Hindi na nila magagamit ito para paghandaan ang kanilang pagre-retire. Hindi na rin nito matutulungan ang kanilang mga anak na makapag-asawa. At hindi na rin ito magsisilbing proteksyon kung sakaling dumating ang iba pang pagsubok sa kanilang buhay. Gayun din naman may isang kilalang eksperto na nagsabi na ang kasalukuyang krisis sa pabahay sa China
ay maaring maging 100 times na mas malala kaysa sa nangyaring krisis sa United States noong 2008. At kung may isang kumpanya na talagang nagpapakita kung gaano kalaki ang naging problema, yun ay walang iba kundi ang Evergrande. Karagdagan pa dito, noong 1998 ay nagsimula ang China na baguhin ang kanilang housing system. Sa loob ng maraming dekada, ang mga bahay sa lungsod ay ipinapamahagi lamang ng gobyerno. Pero sa bagong patakaran, pinayagan na ang mga tao na bilhin ang sarili nilang bahay. At dito nagsimula ang napakalaking pagdagsa ng mga home buyers. Agad itong sinamantala ng mga real estate developer gaya ng Evergrande. Habang lumilipas ang mga taon, ay unti-unti silang naging isa sa pinakamalalaking real estate developer sa buong bansa. At noong 2018, ay kinilala pa sila bilang pinakamalaking kumpanya ng pabahay sa buong Asia. Dahil sobrang laki ng kanilang kinikita, ay naniwala ang karamihan na hindi kailanman babagsak ang Evergrande. Kung noong 2008 ay may tumingin lamang sana sa ilalim ng operasyon ng Evergrande, ay mapapansin na may mga ginagawa na silang hindi tama. Noon ay napakalakas ng FOMO o fear of missing out pagdating sa real estate. Maraming tao ang bumibili ng bahay kahit hindi pa man nagsisimula ang construction. Karaniwan ng isang kumpanyang gaya ng Evergrande ay unang nagrerenta ng lupa mula sa lokal na gobyerno. Pagkatapos ay agad nilang ibinebenta ang mga bahay na balak nilang itayo sa lupaing iyon. Kinokolekta rin nila ang buong bayad kahit hindi pa man nila nahuhukay ang lupa. Dahil sobrang taas ng demand ay hindi sila nahihirapang makabenta. Maraming tao ang kumukuha ng mortgage at bumibili ng bahay sa pag-asang magkakaroon sila ng sariling property balang araw. Pero dito nag-ugat ang malaking problema. Sa halip na gamitin ang perang nakuha mula sa bentahan para simulan agad ang pagtatayo ng mga bahay, ay ginagamit ng Evergrande ang pera bilang paunang bayad para makabili pa ng mas maraming lupa. Ang layunin nila ay makapagbenta pa ng mas maraming apartment sa hinaharap. Sa puntong ito pa lang, dapat ay naging malinaw na mali na ang sistemang ito. Hindi rin ito dapat pinayagan. Kahit sinong tapat at walang kinikilingan ay makikita na hindi tatagal ang ganitong klase ng operasyon. Sa katunayan, trabaho ng Communist Party ng China na bantayan at pigilan ang ganitong uri ng kalakaran. Pero sa halip na aksyonan ito, ay ipinasa nila ang responsibilidad sa mga lokal na pamahalaan. Ang mga lokal na pamahalaan mismo ang kumikita sa ganitong klase ng pyramid scheme. Isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga lokal na gobyerno sa China ay ang pagrenta ng lupa sa mga developer gaya ng Evergrande. Ang ibig sabihin nito, habang mas lumalaki ang panganib na kinukuha ng mga developer, ay lalo namang tumataas ang halaga ng lupa na pinapaupahan ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, halos 50% ng kabuuang kita ng mga lokal na pamahalaan ay galing sa pagrenta ng lupa. Sa puntong ito, may lumabas na naman na isa pang nakababahalang gawain na ginawa ng Evergrande. Kahit hindi pa tapos ang mga bahay at bakante pa ang karamihan, ay isinama na nila ito bilang assets sa kanilang balance sheet. Ibig sabihin ipinakita nila sa papel na parang pag-aari nila ito at may halaga, kahit hindi pa naman natatapos o nagagamit. Ginawa nila ito para makahiram pa sila ng mas malaking pera mula sa mga bangko. Ang perang iyon ay gagamitin sana nila para maipagpatuloy ang paggawa ng mga bahay at matupad ang mga pangako nila sa mga bumili. Pero ang pinakamatinding problema, ang mga bahay na iyon ay nabenta na pala sa ibang mga tao. Kaya kahit anong accounting magic ang gawin nila, ay hindi na talaga ito dapat ituring na pag-aari ng Evergrande. Hindi na ito kanila. Sa papel lang sila gumagawa ng paraan para magmukhang kaya pa nilang bayaran ang mga utang nila. At ang mas nakagugulat, hindi lang pala Evergrande ang gumagawa ng ganitong klase ng diskarte. Halos lahat ng kumpanya sa real estate sa buong China ay ganito rin ang ginagawa. Buong sektor ng pabahay ay lubog na sa utang. Parang isang Ponzi scheme ang sitwasyon. Para magpatuloy ang sistema, kailangan tuloy-tuloy din ang paglago. Kailangan may patuloy na bumibili at may patuloy na perang pumapasok. Pero paano ka palalago kung ang mga tao mismo ay nawawalan na ng tiwala sa kakayahan mong bayaran ang utang mo? At siguro, nahuhulaan na ninyo kung ano ang kasunod na nangyari. Hindi nakabayad ang kumpanya. Nasundan ito ng isa pang hindi pagbayad. At noong taon na 2021 ay tuluyan nang nag-default ang Evergrande sa kanilang utang sa ibang bansa. At nang kumalat ang balita na hindi makakabayad ang Evergrande sa halos $300 billion na utang, ay mabilis na nagkaroon ng takot sa buong ekonomiya. Naramdaman ng lahat na hindi lang pala Evergrande ang may problema, kundi buong industriya ng pabahay sa China. Lahat ay lubog sa utang at nagsisimula ng gumuho.
Kaugnay pa nito, ayon sa tala, ang kabuuang utang ng lahat ng mga developer sa China ay umabot sa tinatayang $5.3 trillion. Sa buong bansa ay napahinto ang maraming construction. Natahimik ang mga construction site na dati ay abala. Lahat ay biglang huminto. Dahil dito ay libu-libong mamimili na nakabayad na ng buo para sa kani-kanilang bahay, ang naiwan na lang na nakatingin sa mga gusaling kalahati pa lang ang natatapos. Tinawag ng mga tao ang mga ito bilang rotting apartments at yun na ang naging pangalan na kumalat. Sa ilang pagkakataon, napilitan ang ibang pamilya na lumipat na lang sa mga hindi pa tapos na gusali. Kahit walang tubig, walang kuryente at walang bintana, ay pinilit nilang manirahan doon para lang maipakita na hindi sila sumusuko. Wala na rin kasi silang ibang matutuluyan. Isa sa kanila ang isang babae na 55 years old. Ayon sa interview sa kanya, lahat ng ipon niya mula sa buong buhay niya ay inilaan niya para sa bahay na iyon. Pero noong lumipat siya, ang nadatnan niya ay mga pader lang na walang pintura. Wala ring tubig o gas. Araw-araw ay kinakaya niyang buhatin ang mabibigat na bote ng tubig paakyat sa hagdan para magamit nila sa pang-araw-araw. Ang gusaling tinitirhan nila ay may isang pansamantalang palikuran sa labas na pinaghahatian ng mahigit 20 na tao. At hindi siya nag-iisa. Kapag nagtatanong ang mga may-ari kung bakit natatagalan ang construction, ay puro dahilan at palusot lang ang naririnig nila. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na nakayanan ng ilan. Ang lahat ng ipon nila ay naiwan sa mga proyektong hindi pa tapos. Wala na silang ibang pagpipilian. Samantala, noong July 1 ay naglabas ng isang open letter ang lahat ng home buyers mula sa isang proyekto sa gitnang bahagi ng China. Sinabi nila na titigil na sila sa pagbabayad ng kanilang mortgage sa bangko hanggat hindi muling sinisimulan ng construction. Karaniwan ang isang proyekto ay binubuo ng libu-libong bahay at nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Pero sa laki ng China na may mahigit 1,600,000,000 na katao, ay parang maliit lang ang ganitong proyekto kung ikukumpara sa kabuuan. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sa gabi rin ng araw na yon ay nag-anunsyo rin ang mga home buyers mula sa isa pang proyekto na sasali sila sa mortgage boycott at mabilis na kumalat ang kilos protesta sa buong bansa. At pagsapit ng July 12 ay 100 na projects na ang sumali sa boycott at sa oras ng pagkakasulat ng script na ito ay mahigit 300 na proyekto na sa buong China ang tumigil sa pagbabayad ng mortgage hanggat hindi muling ipinagpapatuloy ang construction. Libu-libong tao ang kusang hindi nagbayad ng kanilang utang sa pag-asang maririnig sila ng pamahalaan. May ilan na rin ang nagsimulang magprotesta sa mga lansangan dahil sa matagal na pagkaantala ng construction. Dagdag pa rito mula pa noong pag-aalsa sa Tiananmen Square ay bihira na ang ganitong uri ng organisadong pagtutol. Pero ngayon palala na ito ng palala taon-taon. Patuloy na binubura ng pamahalaan ang mga video sa social media. Ang mga nagpoprotesta ay basta na lang nawawala at hindi na muling nakikita. Pero sa kabila ng takot at panganib ay patuloy pa rin silang lumalaban. At ngayon ay mas matatag pa sila kaysa dati. Mas nakababahala pa nang nagsimulang bumagsak ang real estate ay nagmadali ang mga tao na pumunta sa mga bangko para kunin ang kanilang pera. Gusto lang nilang makasiguradong ligtas ang kanilang mga ipon. Pero hindi naging madali ang pagkuha ng pera. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na lang nawala ang pera ng ibang tao. At wala ni isa mang nagbigay ng malinaw na paliwanag sa publiko kung bakit nangyari iyon. Isa sa malaking kaibahan sa pagitan ng krisis noong 2008 at ang krisis ngayon sa China ay ito. Ang karamihan sa mga loan ngayon ay nakatali sa mga bahay na hindi pa tapos. Ibig sabihin kapag hindi nagbayad ang isang mamimili, ay hindi agad-agad makukuha ng bangko ang bahay para maibenta at mabawi ang pera nila. Sa halip, ang bangko ang napipilitang akuin ng pagkalugi. At kung patuloy pang dadami ang mga hindi nakababayad, ay maaring magsara rin ang malalaking bangko. Sa katunayan, isa sa 4 na pinakamalalaking bangko sa China ang nagtakda na ng limitasyon kung gaano karaming pera ang maaaring i-withdraw ng bawat tao. Siguro karamihan sa inyo ay familiar na kung paano gumagana ang sistema ng bangko ngayon. Pero para sa mga hindi pa nakakaalam, narito ang isang mabilis at simpleng paliwanag. Karaniwan, ginagamit ng mga bangko ang pera na idineposito ng mga tao para ipautang sa iba. Kumikita sila sa tubo mula sa mga pautang na ito. May tinatawag na reserve requirement o ang halaga na kailangang itabi ng bangko. At ito ay tinatakda ng central bank.
Halimbawa, kung ang requirement ay 10%, ibig sabihin, sa bawat $100 na deposito ay kailangang magtabi ang bangko ng $10 at ang natitirang $90 ay maaaring ipautang nila at kumita sila ng interes mula rito. Simpleng halimbawa lang ito. Pero ang ganitong transaksyon ay nangyayari ng milyon-milyong beses araw-araw sa ekonomiya. Sa ganitong paraan umiikot ang sistema ng bangko. Sa bawat $100 na deposito ay nakalilikha ang mga bangko ng halos $1,000 na pera sa circulation. Pero kapag nagsimulang mag-withdraw ang napakaraming tao ng sabay-sabay ay nagiging mahirap para sa mga bangko na maibigay ang lahat ng hinihinging pera. Kung ating iisipin, maganda naman talaga ang sistema ng fractional reserve banking. Sa nakalipas na mahigit isang siglo, malaking bahagi ng pag-unlad ng ekonomiya sa buong mundo ay dahil sa sistemang ito. Ngunit may isang mahalagang kondisyon kung bakit ito gumagana. Kailangan kasi na ang mga taong naglalagay ng kanilang pera sa bangko ay may tiwala na ang kanilang pera ay ligtas at hindi mawawala. Ngunit sa oras na masyadong maraming pautang ng bangko ang hindi na nababayaran o nawalan ng halaga, ay unti-unti ring nawawala ang tiwala ng publiko. At kapag nawala ang tiwala, dito na nagsisimula ang malaking problema. Ito rin ang dahilan kung bakit pagkatapos ng malubhang krisis noong taong 2008 ay nagpatupad ang pamahalaan ng United States ng mahigpit na mga patakaran sa pagpapautang. Naging mas maingat ang mga bangko kung kanino sila magpapautang para maiwasan na maulit ang nangyaring pagbagsak noon. Ngunit ngayon sa China ay dumarami ang mga bumibili ng bahay na hindi na nakakabayad ng kanilang mga utang. Dahil dito ay nagsisimulang magduda ang mga tao kung talagang ligtas pa ba ang kanilang pera sa mga bangko. At ang ginawang paglalagay ng limitasyon sa pag-withdraw ng pera ay lalo lamang nagpapalala sa takot ng publiko. Kapag maraming tao ang sabay-sabay na nag-withdraw ng kanilang pera ay nagkakaroon ng tinatawag na bank run. Sa ganitong pangyayari ay mabilis na nauubos ang pera sa bangko. At kapag hindi ito nakontrol ay maaaring magsara ang bangko at tuluyang bumagsak. Isang halimbawa nito ang nangyari sa lugar ng Hunggo. Mahigit 1,000 tao ang nagtipon sa harapan ng isang sangay ng People's Bank of China. Nabalitaan kasi nila na ang isang rural bank ay nag-freeze ng deposito na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Lumabas din sa investigasyon na maging ang mga bangko mismo ay naglagay ng pera sa mga mapanganib na puhunan. Palihim nilang inilagay ang pera sa mga proyekto sa real estate at sa mga financing arm ng mga lokal na pamahalaan. Nang bumagsak ang mga proyektong ito, ay nagsimulang magsara ang maliliit na bangko. Ngunit para hindi na lumala ang sitwasyon, ay kumilos ang mga namamahala, pinagsama-sama nila o iniligtas ang daan-daang rural banks. At noong 2024 ay mahigit 290 na maliliit na bangko ang isinama sa mas malalaking bangko na pag-aari ng estado. Ang bilang na ito ang naging pinakamaraming naitala sa kasaysayan ng pagsasara ng mga bangko sa China. Sa kabuuan, tinatayang mayroong 3,700 rural banks sa buong bansa. Mayroon silang kabuuang asset na 57 trillion yuan. Ang halagang ito ay katumbas ng halos 1/3 ng buong banking system ng United States. Subalit ang mas nakababahala pa ay walang nakatitiyak kung gaano kalaking bahagi ng perang ito ang nawala na dahil sa mga mapanganib na investment sa real estate. Kahit ang mga malalaking bangko na pag-aari ng estado ay may hawak na trilyon-trilyong dolyar sa pautang. Kapag nagkaroon ng kahit kaunting palatandaan na maraming hindi makakabayad ng utang, ay maaaring magsimula ang tinatawag na domino effect. Ang domino effect na ito ang magdudulot ng panik sa publiko at maaaring humantong sa pagbagsak ng marami pang bangko. Dito na nagsimula ang matinding problema para sa Chinese Communist Party. Malaki ang nakasalalay sa financial sector at real estate pagdating sa ekonomiya ng China. Sa katunayan, halos 30% ng kabuuang kita ng buong bansa o GDP ay nagmumula sa real estate at 7 sa 10 pinakamalalaking kumpanya sa China ay mga financial institutions.